Diba mga kapatid? Tayo pa ay mayako para sa ating kasunod nating gawain. At ating po natin ang sanctuary.
Sige po, meron tayong mga announcement. Kaya Richard po, meron tayong gawain na nagdusal din po sa ganap na alas 10 ng hapon. Itong bibig service and prayer meeting po sa dating April 3. Ang ating na speaker ay si Sister Mary Joy Toquero. Ang worship leader ay si Sister Cristita Barsa. Ang ating testimony ay si Sister Larnia Acosta. Ang ating pastor ay si Sister Leonie Santos. Sa tatlong na Sunday po, ating speaker ay si Sister Larnia Acosta. Ang worship leader po ay si Sister Yasmin Borbon. Ang tithes and offering encouragement ay si Sister Cristita Barsa. Ang pastor po ay si Sister Mary Joy Toquero. Ang flower sponsor po ay si Sister Maricar and Brother Reverend Patricio. Ang ating mga city po ay pag-meeting po with CEF sa dating na April 3 sa alas 6 ng hapon. Meron po tayong Downwatch Prayer Gathering sa dating na April 5 sa ganap na alas 5 ng umaga. Sa ating pang preparation para Church of Bethel po, meron po tayong 1-day salary pledge. Ito po yung Thanksgiving in according to all of God by giving the 1-day income as a love offering was work in our churches. Ang ating harvest ay sa April 13. Sa ating pang-8 community mission po, every Saturday, sa alas 8 po ng umaga, meron po tayong kids Saturday class saka adult worship service. Meron po tayong National YMO Conference sa May 24. Sa Saturday po ito sa IRM Ministries sa Cathedral. Ito pa meron pong ministration po na 500 per head. Pero meron na tayo lunch. Ang ating pong testimony ay si Brother Michael Mendoza. Testimony ko lang. Experience ko. Yung itong nakaraan na bumili ako ng bike. Tapos hindi ko alam kung saan day yun. Pero nung napunta ko sa Modesto, ang taas ko pala nun. Tapos nung nabili ko na yung bike, pauwi ako, kakailangan ko lang mula sa Hotel Modesto. Bundok yun, kababa hanggang ng Dalba. Na wala nangyayari sa akin. Pero yun, nabay ko. Na kahit hindi ko hilingin yung pag-iingat ni Lord. Laging nasa atin. Tapos ginagawa yung kasi na. Tsaka, pagpapasalamat ko pa yun ng itong nakaraan na nag-exam kami. Na kahit di ako nakapag-review masyado yung mga tapos nagpasabasa lang ako. Tapos nung pagdating ng exam, confident pa ako na sumagot ng test paper for enumeration. Tapos nung katabi ko na mapapya pa sa akin, yun na. Ako rin po kung yung bike, yung nag-wake up ko na kalupang, hindi mo rin mag-bike. Akin ko, tapos mo na kalupang hanggang Riola. Akin ko. Yung bike ko sumakay sa iyo. Pin pa-filter naman. Kaya sa lubog. Napag-isa. Sige po. Ating pong God's Message po ay dating po natin Pastor, si Manny Castro po. Okay po. Gandang gabi po sa atin. Ayan, actually, hindi po ako talagang speaker. Pero ang dapat po mag-speak mo ay si Ate Maricar, di ba? Kaso si Maricar po ay nasa Batangas pa. So, uuwi mo po yun. Tumahantayin po natin siya. Madaling araw po tayo. Meeting service. Traffic po kasi yan eh. Kapag ganitong ano po, no? Lalo na dyan po sa South, no? Yung pagbalik po dito, ma-traffic eh. Yan po yung ano dyan. Basta dun sa ano, talaga po na medyo okay pa malog pa dun.
Pero pag bandang bikutan nga tayo, yun yung pinakamatraffic po niya, bandang bikutan ng mga papasok na sasakyan. Okay, well anyway, salamat sa Panginoon sa araw po nito upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ayan. So, sige po, kung kayo po ay may Biblia, inyo po akong samahan dito po sa aklat ng Hebreo. Ito po natin babasahin yung talata. Ating pong pagbubulayan. Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11 verse 1 to 6 ang ating pong babasahin. Ulitin ko po ng Hebreo, Kapitulo 11, talata 1 hanggang 6. Okay, kung nakita niyo na po, sabi niya po rito, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita at kinalulog na ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. Verse 6, at hindi kinalulog na ng Diyos ang mga hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pinagpala po ng Diyos ang Kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin, Lord. Sa gabi pong ito, sa aming video service, patuloy po namin itinatalaga po sa iyo at itinataas po sa iyo ang aming Lord. Gawain ito. Ngayon po mga salita na aming patuloy na pagbubulayan. Sa tulong at gabay ng iba ng Espiritu, aming po maintindihan. At ngayon po, Lord, ihanda po kami, aming mga sarili. Kung meron mga kamapulang kitang karumihan, Lord, sa aming pong puso, sa aming buhay, linisin mo kami, Panginoon Jesus, ng iyong banal na dugo. Dalangin ko po, gawin po kami karapat-dapat sa gabi po ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, maunawaan po namin ang mensaheng nais po'y parating po sa amin. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkira po tayo mo po. Okay, so dito po sa ating pinasa, makikita po natin dito yung pag-highlights, no? Pag-highlights, pagpapakita, mga binanggit na mga tao at kung ano yung pananampalataya. Kaya yung verse 11 po na ito, makikita natin dito. Ito po yung pinapatukulan po nito yung about faith, pananampalataya. So, dito po sa talatang chapter na ito, makikita po natin dito yung mga tinatawag po heroes of faith, yung mga nanampalataya na kinilala ng Diyos, no? Nung panahon po nila. And actually, karamihan po dito is yung Old Testament type na yung mga tinawag ng Diyos, mga mananampalataya na naging halimbawa po, na halimbawa sa atin sa panahon po natin. So napakahalaga po ang pananampalataya sa atin dahil yun po yung nagpapatunay ng ating pong ugnayan po sa Diyos. Yung pananampalataya natin kailangan po ito na ipapakita po natin. Atin po yung ating pag-aaralan sa gabi po ito na pinabagatan po natin living a life of faith. Living a life of faith. Siguro pakiplus na lang dyan. Wala naman po tayong PowerPoint. Sabi niya dito, bakit kailangan natin ipakita ang pananampalataya? Okay. So, bakit ito
po ba kailangan natin ipakita yung pananampalataya? Kasi yung pananampalataya ho, ito ho ay hindi pwedeng sinasabi lang natin. Ano ho? Dapat ito ay nakikita sa ating buhay, sa ating everyday life, sa ating lifestyle. Kasi pag sinasabi lang natin mananampalataya ako, ano yung patunay? So, may po niyan dapat yung ating buhay, paano tayo sumusunod sa Diyos, paano natin kinikilala ang Diyos, paano natin sinusundan yung mga pamantayan ng Diyos. Sabi niya po rito, ang pananampalataya ang siyang buhay natin at isinasabuhay natin sa araw-araw. Okay. Ang pananampalataya daw ang siyang buhay natin at siyang sinasabuhay natin araw-araw, every day. Alam mo, na yung ating pananampalataya ay dapat napapatingkat po natin, na ipapakita natin. Kaya nga titignan niyo po, ang buhay ng isang Kristiyano is not an easy way. Ano? Ang buhay ng Kristiyano hindi siya simpleng bagay. Alam mo? Kaya nga ako, pag nagpapatanggap tayo, kailangan kung natin sasabihin, pag tinagap mo Panginoon Jesus, ay ako, lagi kang masaya. Wala ka ng problema. Okay. Kailangan lang ipakilala natin na yung tagapagligtas. Pero yung package din na gano'n, eh, parang malayo po sa katotohanan kasi alam naman po natin, alam naman po natin na yung lahat na nananampalataya ay dumaan sa iba't ibang mga testing. Amen. Kasi yung faith po, hindi siya napapatunayan, hindi natin napapatunayan hanggat wala yung mga dumarating na mga testing. Kaya nakita nyo, yung mga pagsubok inaalaw ng Diyos, yung mga eksena inaalaw ng Diyos sa buhay po natin, para yung ating pananampalataya ay patigkatin. Ano? Kasi sa ating buhay, hindi naman, hindi po pwedeng sinasabi lang natin ito pa ay dapat napapatunayan sa bawat araw kung paano tayo humaharap. Hindi nyo ba napapansin parang sa atin? Sino ba dito exempted po sa mga sa mga trials, sa mga obstacle? Meron po ba dito exempted? Okay, sasabihin ko sana, wow, sana. Okay, wala di ba? Kapag ikaw ay Kristiyano, asahan mo na merong darating na mga bagay na susubok sa iyong pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, kailangan po na i-stretch. Ang pananampalataya, kailangan na ipapractice po natin sa ating pong buhay. So sabi niya dito, inaasahan ng Diyos na tayo ay lumago sa pananampalataya. Yun yung expectation po ng Diyos. Alam mo, kasi ganito kapag inalaw ng Diyos yung mga pagsubok, mga kapatid, kapag inalaw ng Diyos yung mga bagay na nararanasan natin, ano yung dahilan ba ng Diyos noon? Gusto niya ba tayo papagsakit? Pinaglalaroan lang ba tayo ng Diyos? Isa parang iisip natin, kaya ganun yung Diyos. Kaya ganun yung ginagawa sa buhay ko. Okay. So, tandaan po natin, kasi ang Biblia ang nagsasabi na ang Diyos ay mabuti. Amen. At sabi niya, God is love. How come na ang Diyos ay gagawa ng masama para sa atin? Kasi ang katangian ng Diyos ay mabuti. At wala siyang gagawin sa buhay natin kundi mga bagay na mabuti. Tanongin niyo naman ako, basta bakit pinaalaw ng Diyos yung pagsubok? Okay, tandaan po natin, sa kamay ng Diyos, meron mga negatibong mga bagay na pwedeng ialaw ng Diyos. Minsan nga, parang nagtatanong ako, Lord, bakit po inalaw to? Lord, bakit po pinayagan ko? Kaya ako naman yung naglilingkod. Ako naman yung sumusunod. Okay. So, kailangan maging clear po sa atin para wala nang tanong-tanong. Hello? Ako, yung personality ko po, ayaw yung sobrang matanong talaga. Yung lahat na lang ng detalye kukunin mo. Di ba? Parang kasi hirap na yung sagot ka ng sagot siya. Okay. So, sa atin, kailangan ma-discover po natin. Kailangan discoverin natin. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Bakit niya inalaw to? Kasi kapag iniisip lang natin, kasi ganito po yan ang magtatalo kasi dyan yung isipan natin, yung iniisip natin mabuti para sa atin,
na inaakala natin yung ginalaw ng Diyos hindi makakabuti sa atin. Tama ba ba? Bawa problema. Iisipin mo yun, hindi makakabuti sa'yo eh. Tama ba o hindi? Tama, di ba? Kasi yun yung thinking natin as a human, bilang tao, kaisipan po natin is limited. Tandaan nyo, laging limitado. Kapag ginamit mo yung kaisipan mo sa personal na nararanasan mo, hindi mo masisettle, hindi mo ma-organize, hindi mo makikita yung purpose ng Diyos. Hello, ulitin ko. Kapag ang ginagamit mo na sarili mo kaisipan, hindi mo masisettle yun. Hindi mo makikita yung purpose ng Diyos. Manabay ang mangyayari sa'yo, lagi kang magtatanong sa Diyos. Nang lagi mong itatanong, Lord, bakit po ba? Parang gandang pelikula, no? Okay. So, kaya nga po tinawag na faith eh. Hindi natin ginagamit yung sarili natin kaisipan to settle those things. Ang ginagamit po natin, yung tinatawag na faith. Ano yun? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Okay, paano mo ma-practice yung faith mo? Na lagi mong iisipin yung inaalaw ng Diyos na nararanasan mo, dumadating sa iyo, ay merong dahilan, merong gustong gawin ang Diyos. At dun sa gagawin ng Diyos na yon, okay, ano ba yung dahilan? Bakit niya ginagawa yon? Kasi ang isang Kristiyano, hindi pwedeng maging Kristiyano ka lang na masasabi mo may pananampalataya, pero wala kang paggagamitan. Hello? Kayo ba ay bumibili ng gamit? Okay, pag bumibili ba kayo ng gamit, yung paggamit na binili nyo, tinatabi nyo, ay, nakabili ako ng magandang gamit. Okay, yun ba ay tinatabi nyo lang, tapos hahayakan nyo na siya? Hello? Bumibili ka ng gamit kasi gusto mo siyang gamitin. Yung gamit na binili mo, meron siyang purpose. Kaya mo siya pinili. Kailangan siyang magamit fully doon sa kung saan siya dinisenyo. Okay, balikin natin yung tao. Ganun din po sa atin. Ang disenyo ng Diyos sa atin, alam mo, ay mabuti. Na sa pagkatawag sa atin, hindi ka lang piniligtas ng Diyos. Kung hindi, ipinaprepare ng Diyos yung buhay mo para sa isang layunin, sa purpose. Ano yung purpose? Para ikaw ay magamit ng Diyos sa pagpapalawak ng kanyang kaharian, para ikaw ay magamit, become a communicator of His Word, para ikaw ay magamit para yung mga tao abutin mo. Hello? At sa gagawin mong bagay na yun, madali po ba yung gagawin mo o hindi? Hello? Madali ba? Hindi. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong maging matibay doon sa iyong pagdaraanan. Hello? Naalala ko yung post sa yung post sa FB. Sabi niya, hindi ka lang sabi niya sa Tagalog, hindi ka stuck. Sabi niya, hindi ka stuck. Merong layunin sa iyo ang Diyos. Merong paggagamitan sa iyo Diyos doon sa kanyang divine purpose, which is true. Alam mo, baka minsan iisip natin, pinaglalaro na lang tayo ng Diyos. Lord, ano ka ba? Mapagbiro ka naman. Okay, parang yung naalala ko tuloy. Yung humihingi ng God's will. Alam niyo, dati usok-usok po sa amin yan, yung kabataan ko yung... Ako kasi yung pinakabata po nung time po na yan nakakilala. Yan yung mga inabutan ko kasi mga pumapag-ibig lahat Okay, so may mga kwento-kwentuhan. Meron daw po isang kabataan na sabi niya, mahilig siya sa mga God's will Sabi niya, Lord, kung sino man po yung dadaan dito, na unang babaeng dadaan dito, sabi niya, yun po yung kalooban mo sa akin. Sabi niya gano'n, di ba? Tapos may dumaan na babae, ngomo. Ngomo yung dumaan na babae. Sabi niya, Lord, mapagbiro ka pala. Okay. So, isang gano'n no? Hindi natin naintindihan yung purpose ng Diyos na akala natin napapaglaruan tayo ng Diyos. Hindi po. Tandaan niyo po, yung pananampalataya natin kailangan may stretch. Hello? May stretch. Sabihin, ang faith ko kasi dapat maging flexible. Alam niyo yun?
Okay, ano ba yung bagay ng flexible? Goma. Di ba na-stretch mo yan eh? Okay, bakit natin kailangan maging flexible sa lahat ng bagay as a Christian? Kasi alam niyo po, iba-iba yung mararanasan natin problema. At doon sa mga karanasan natin, nagpapakita ang Diyos ng mga dakilang bagay. Ano po? Na dapat nating matutunan. At dapat nating paniwalaan. So meron pong tatlong bagay po dito sa ating pag-aaralan. Bago ko po basahin yung outline, sabi niya rito paano natin ipapakita at isasabuhay ang pananampalataya na nais ng Diyos. Okay, so tatlong bagay po to. First is believing in the creative power of God. So dapat kang maniwala doon sa creative power ng Diyos. Tignan nyo, yung Diyos natin. Isa kasi na, alam nyo yung, isa yung sa mga mananampalataya, kinakahon kasi natin isa ng Diyos eh. Para bang yung Diyos natin walang magagawa? Para bang yung Diyos natin limitado lang yung kakayahan? Na kailangan mo pang pilitin ng pilitin? Parang yung Diyos natin di marunong makinig? Parang yung Diyos natin di napapakinggan yung ating mga tinig? Na para pang Diyos kailangan niya pag gumamit ng mag-iron glass para kanya makita? Hindi ko ganun ang Diyos. Tandaan po natin, yung pinapakilala ng Diyos ng Biblia ay napakamakapangyarihan. Kasi yung paglikha pa lang niya, okay, tayong mga tao, tingnan nyo, ang mga tao naman po may sarili tayong tutulong. Actually, tulong natin galing sa Diyos eh. Yung paano tayo mag-create, yung mga artist, di ba? Creative, yung mga halimbawa, ako bumibilib ako dun sa mga basura lang gagawa ng magandang opera maestra, minsan mga gagawa ng set galing sa recycle na basura, no? So, depende sa pagiging creative. Okay, ng Diyos. Okay, sige, pagplaturin nyo. Bibigyan lang yan eh. Believing in the creative power of God. O, para po. Believing in the creative power of God. Okay. So, tayo, malikhain tayo, pero tignan nyo, paano tayo gumagawa? Kailangan muna natin ng raw materials. Tama? Kasi tayo hindi makakagawa pag walang raw material. Okay. Ang Diyos pag gumagawa, kailangan niya ng raw materials. Kailangan niya ba ng raw materials? Wala. Di ba? Out of nothing, He can provide everything. Mula sa kawalan, kaya niyang palitawin ang lahat ng bagay. Kaya nga, kung titignan po natin, yung mga Israelita, bakit pa itadaan ng Diyos doon sa wilderness? Meron naman palang shortcut. Alam mo, kung shortcut din lang daw po yun, siguro mga aabot lang ng mga 15 days na straight na lakaran papunta doon sa lumang pangako. How come na mga Israelita ay tumampa doon sa wilderness? Kasi bakit? Ano yung hinahanap ng Diyos? Ano yung tinitingnan ng Diyos? Yung kanilang pananampalataya. Kasi bakit? Kasi sila naniwala lang sa Diyos nung panahon na meron silang nakikitang himala. So questionable yun. Kapag ang faith ng isang tao, doon ka lang naniniwala kapag andyan yung nakikita mo, doon ka lang naniniwala. So questionable sa Diyos yun. Kasi sa Diyos, ano ba yung ating pananampalataya sa Diyos? To see is to believe, or to believe is to see? O, tingnan natin, example muna ng konti. Sino yung to see is to believe? Taas ang kamay. Nagpapakiramdaman. Okay, nire-read ko na lang ito. Inuulit-ulit ko rin ito eh. Okay, yung to believe is to see. Taas ang kamay. Okay, lumipat tumingin pa. Okay, sa Diyos po, ang pamantayan ng Diyos, to believe is to see. Hello? Kaya nga ito mga Israelita, kailan sila kumilala sa Diyos? Nung merong ginawang himala. Okay. So kailangan ma-develop sila ng Diyos na hindi lang kayo dapat maniwala sa akin kung merong himala. Paano pag walang himala, bibitaw na kayo? Okay, so nung nag-travel sila sa wilderness, ano yung nangyari? Nakakaranas na sila ng gutom,
taong nagre-reklamo sa Diyos, wala akong faith yun. Kasi hindi mo naiintindihan yung gustong gawin ng Diyos. And actually, hindi mo talaga naiintindihan yung purpose na ginagawa ng Diyos. Kasi para mo maintindihan yung mga sitwasyon sa buhay mo, it's a matter of faith. And faith is believing in God, creative power. No? Na ang Diyos, yung binigay niya sa iyo na problema, pagsubok, creative kasi ang Diyos eh. That everything, bad things, or anumang bagay, worst thing, can turn by God into a blessing. Hello? Kayang gawin ng Diyos na pagpapala sa iyo. Kaya nga merong mga Bible character na inilagay dyan eh. Sino yun? Yung mga makikita natin, ang dami naranasan, pero nakita natin, binago ng Diyos yung sitwasyon nila. Sino po yun? O si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer. Sino pa? Si Hope. Di ba? Okay, yan yung mga matitinding nakaranas ng mga matitinding mga pagsubok. Ano? Pero makikita natin na yung mga bad things, yung mga hindi magagandang karanasan ay ginawang pagpapala ng Diyos in the end. Okay. So sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka kasing mainipin. Yan. Yan yung problema po sa atin. Masyado tayo mainipin. Okay. Halimbawa, humihingi ka ng kotse. Lord, bigyan mo ako ng coaching pula. Lord, gusto ko ng coaching pula. Eh may dumating na kotse sa'yo. Kulay blue. Ano yun? Answer prayer? Answer prayer ba yun? Parang ganito na kayo. Answer prayer ba yun? Blue yung dumating eh. Okay. Tandaan po natin kung ano yung hinihingi natin. Yung ano. Hello? Kasi minsan nasa side track tayo eh. Alam mo yun? Yung hindi ka stable sa hinihingi mo. Hello? Yun lang yung pinapakita doon eh. Hindi ka stable sa hinihingi mo. Pag pala nagbago, sabihin mo, ito na yung sagot ng Diyos. Parang yung lalaki, nahingi siya ng hilig God. So, iladaan tuloy na Diyos yung Lord, nagbibiro ka pala. Okay. Hello. So, yun po, no? Makita natin na dapat define natin kung ano yung hinihingi natin. Minsan kasi hindi natin alam yung hinihingi natin. Di ba? Okay, dapat maging stable ka doon sa hinihingi mo. Minsan may darating na ganung pagkakataon, alam mo sagot na ng Diyos, yung pala, hindi. Hello? So, mahirap po yun. Ano yung mga ganung mga bagay. So, yung faith po, define po natin yan. Dapat kilala natin talaga yung Diyos. Kapag may tumarating ng mga sitwasyon, ano, ay naiintindihan natin yung Diyos. And actually, ang faith po, mas lumalago po yan sa anong paraan. Kailangan mo talagang aralin yung salita ng Diyos eh. Kailangan mo tingnan yung mga ginawa ng Diyos, yung mga sitwasyon, yung mga paano umilos ang Diyos. Kaya andyan yung Bible eh. Ano ba yung use ng Bible sa natin gagawin yan? To inform us lang? Para lang ipaalam sa atin? No. Ang Biblia, binigay ng Diyos para yung faith po natin mag-us. Para yung faith natin mag-alam. Okay, ano yung pinag-aaralan natin? Alam, di ba? Okay. So, kailangan yung faith natin nag-aalam. So, believing in the creative purpose, power of God mula sa salita, lumikha ang Diyos. Okay. So, itong mga Israelita, nakita nila yung mga himala, pero hindi pa yun. Alam ng Diyos, wala pa silang faith. Kaya nga nung hindi siya gumagawa ng himala eh. Di ba? Naglalakbay sila, nakapinaranan sila ng gutom, pinaranan sila ng buhaw. Okay. Ano nangyari? Tinesting yung kanilang faith. Kasi yung faith daw po, sabi sa aklat ng Pedro, di ba? Ang ginto ay pinapadaan daw saan? Sa apoy, upang makita kung talagang dalisay. Ano sabi doon? Gayon din naman ang inyong pananampalataya ay pinapadaan sa iba't ibang pagsubok upang malaman kung ito ay totoo, kung ito ay genuine.
Ano yung batayan ng Diyos para linangin yung faith mo? Testing. Problem. Difficulties. Walang iba. Kasi apoy yung ginagamit sa ginto para ang tawag dito, padalisayin. Hello? Tayo din naman ganun daw, sabi ng Diyos. Para makita ng Diyos na totoo tayo, makita ng Diyos yung faith natin. Kailangan dumaan tayo sa mga pagsubok. Kasi yung taong hindi genuine yung faith, anong mangyayari? Bibitaw po yan. At yung mga walang faith na pinakanta nila, gusto ko nang bumitaw! Di ba? Okay. Di ba? Yung mga walang faith, bibitaw yan. Hindi yan tatagal. Ang talaga may pananampalataya, kahit anong pinagdaan na pagsubok, still naglilingkod pa rin kay Lord. Na kahit puno ng problema, hindi nawawala sa church. Mas lalo pang nagpapatuloy. Hello? Mas lalo pang naglilingkod sa Diyos. Kahit ano yung maranasan. Kapag ang isang Kristiyano, ang sika-sika sa praise and worship, ang sipag umatay, pero dumating yung mga problema. Nawala sa church. Okay, ang problema nun, hindi genuine yung faith niya. May faith lang siya sa panahon okay ang lahat. Pero kapag hindi na okay ang lahat, wala nang faith. So dapat yung faith natin, alam natin, may faith pa tayo sa panahon ng problema? Yun yung totoo faith. Hindi yung sa panahon ng maayos. Kasi hindi mo masusubok ang pananampalataya sa panahon okay ka, sa panahon meron kang pera, sa panahon marami kang panggastos, sa panahon na marami kang gamit, marami kang ari-arian, marami kang ipon sa bangko. Ang totoong faith, yung wala kang hawak, yung wala kang aasahan. Di ba? Hello, tama ba, Brother Boy? Brother Boy, ang buhay niya naging isa lang ulit. Di ba? Imagine niyo, wala naman talaga sa kanyang magbibigay na kapatid. Parang yung kapatid niya, once in a blue moon lang siya maaalala. Di ba? Pero kakatuwa kay Brother Boy, makikita natin, papatuloy siya, pero hindi siya pinababayaan ng Diyos. Amen. Hello. Good payer pa nga po yun, si Brother Boy. Alam niyo ba, pag kumuha ng ano yan, ng kape, ano ba yung madalas mong kunin? Dalawa yan, barley o kaya insulin. Ano yung pag kumuha yan, saglit lang. Ilang ano lang mababayaran niya? Wala yung trabaho. Di ba? Pero, yun yung maganda ron. Kapag may faith ka, meron ka ng lahat. Amen? Kasi meron kang Diyos. At habang ikaw ay sinusubok ng Diyos, mas lalo ka nagpapatuloy. Hindi ka nawawala. Kasi bakit? Kasi tumitingkad ang iyong pagiging ginto sa harapan ng Diyos. Hello? Ang pagsubok, ang mga iba't ibang karanasan ay panlilang ng Diyos sa ating pananampalataya. Kung inalaw man ng Diyos yan, hayaan mo yung kanyang kapangyarihan. Very creative ang Diyos. Hindi siya gagaya sa iba. Hindi niya gagayahin yung iniisip natin para maniwala tayo. Ibang way yung gagawin niya. Ang gagawin niya nga, hindi mo maintindihan. Kasi bakit? Kasi dadalhin ka ng Diyos doon sa tinatawag na perimeter line mo ng iyong paniniwala o pagkaunawa bilang tao. Ibig sabihin yung hangganan, sasagalin din ng Diyos. Kasi bakit? Wala kasi din yung faith. Yung faith andun sa lagpas doon. Nagigets niyo po ba? Kung ito yung perimeter ng sentido kumon mo, ng isipan mo, hindi ka pwede nandiyan lang. Wala yung faith dyan. Kaya nga pag dumanas ka ng pagsubok, wala na eh. Lalagpasan mo yan. Tuturuan ka ng Diyos na palagpasin. Ano yun? Hindi mo na masettle yan. Hindi mo na lubusap maisip. Tinurog mo na yung utak mo, hindi mo pa rin maisip. Ano yun? Dinala ka na ng Diyos doon sa hangganan. Kasi bakit? Kasi gusto kang turuan ng Diyos na anak. Kahit anong gawin dyan, hindi mo yan maiisip. Kasi gusto kitang palagpasin dyan sa perimeter mo. Hanggang hindi ka kasi nakakalagpas dyan, hindi ka mag-grow. Hello? Kumusta po kaya tayo? Nalagpasan na kaya natin mga perimeter na yan? O hanggang ngayon, hindi
ba natin kilala ang Diyos kung paano gumawa. Hanggang ngayon, pag may pagsubok ka, ganun pa rin yung ano mo. Dapat nag-grow po tayo. In every aspect of our lives, yung mga karanasan, alam niyo po, yung mga karanasan na nagpapatingkat ng ating pananampalataya. Alam niyo ba, minsan dumarating ng mga panahon na ang dami mga pagsubok na dumarating sa akin. Minsan may time na, di ba, parang exhausted ka na, parang hirap ka na, parang konti na lang, parang alam mo yung ang nakakapit mo na lang isang daliri na lang na bibitaw ka na. Alam mo, ang ginagawa ng Diyos, yung mga karanasan mo ginawa niyo dati, papaalala niyo. Kasi bakit niya pinapaalala? Kasi para i-push yung faith mo. Ito ako, nakalimutan mo na ba yung ginawa ko? Ito yung ginawa ko sa buhay mo. Alam niyo, pag naisip mo yung ano, kasi minsan madaya ang kaaway eh. Diba? Pero yung Diyos hindi papayag na yung faith mo, basta bumagsak. Tandaan natin, kung meron mapinigay na eksena ng Diyos, meron na siyang bibigyan kalakasan, kasi hindi ka niya iiwan sa panahon ng pagsubok, kasi inuubog ka niya, tinitraining ka niya. Amen po ba doon? So sabi niya dito mula sa salita, lumikha ang Diyos, inilagay niya ang lahat sa ayos, may kanya-kanyang pangalan. Imagine niyo, di ba gano'ng makapangyarihan yung Diyos, nakalutang yung lahat ng ano. Di ba? Okay. So tayo, dito sa mundo, di tayo, kung wala palang gravity rito, lulutang tayo sa ano, mawawala tayo dito sa pagkaapak natin. Aangat tayo, kasi ganun pala yung work ng gravity, no? Galing, di ba? Isipin mo yun, no? Tapos yung solar system, wala namang release, di ba? Yung mga, ang tawag dito, yung mga planets, wala namang release eh. Di ba? Wala namang, di katulad ng trend, talagang yung trend, kung saan yung release, magdadaan eh. Okay. So yung mga yan, walang daanan, pero merong ruta. Hindi sila umaalis. Di ba? Okay, sino nag-create niyan? Ang Diyos. O, tignan mo lang yung araw. Imagine mo, umaapoy siya, walang katapusan, hindi nauubos. Diba? Okay, imagine mo paano nangyayari yun. Diba, araw-araw nag-aapoy, pero hindi siya nawawala, hindi siya nauubos. Kasi bakit? Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Ano to? So, mula sa kawalan, sabi niya, makakalikha ang Diyos, kaya niyang ipagkaloob ang mga bagay na wala tayo. Amen. So, ulitin ko, kaya niya ipagkaloob ang mga bagay na wala tayo. Basta magtiwala lang po tayo. Basta kapag nakakaranas ka ng pagsubok, lagi natin iisipin yung pananampalataya. So, iba't ibang paraan ng pagsubok. May mabigat, merong medyo light lang. Alam niyo ba, everyday may pagsubok na dumadating. Hello. Halimbawa, bigyan ko ng example. Ito minsan di natin nakikita eh. Yung pagpili lang, sa matter of ano po yan eh, pagsubok yan eh. Yung pagpili, pipiliin mo ba gawain ng Diyos? O pipiliin mo party? Diba? Ano ba yun? Makikita mo ba yung pinto? Yes. Why? Kasi kung anong pipiliin mo doon, yung faith mo, may papakita mo doon. Kung hindi mo pipiliin ng Diyos, kung hindi mo pipiliin ng Diyos, tingin mo, napalitaw mo yung faith mo, hindi, bagsak ka. Kasi sa simple bagay lang, pwede matest yung faith natin. Oo, may mga testing na matitindi, pero may mga testing din na in a simple way. Dapat nga doon sa simple way pa lang napapasa mo eh. Baka doon pa lang sa simple way, hindi ka na makapasa. Paano ka pa dadalhin ng Diyos sa mataas na antas? Diba? Hindi mo magawang perfectin yung ang piliin mo lagi kalooban ng Diyos. Lagi kang may ano, Lord, naiintindihan mo naman. Burahin niyo na po sa utak niyo, naiintindihan mo naman. Ang lagay natin sa utak natin, Lord, naiintindihan kita. Balik ta rin po natin, kasi reason po ng tao yun eh. Tandaan po natin, kapag nangingibabaw sa utak natin, sa puso natin, reason natin, hindi mag-grow ang faith mo. Stagnant ka. Ayaw ng Diyos na stagnant na faith.
Hindi ka kasi magagamit. Ang stagnant po ay nagdadala po yan ng lamok. Di ba? Subukan mo stagnant po yung tubig. Di ba? Magpupos yan ng pupugaran niya ng lamok. Yung mga nagdadala ng dengue. Okay. Tapos alam niyo ba yung stagnant, bumabaho? Hello? Gusto mo ba bumaho? Di ba? Yung stagnant na tubig, tingnan niyo, hindi dumadaloy. Ang bantot! Di ba? Sabihin, ang stagnant na bagay, hindi siya nakakabuti. Particular tubig. Pabahayan niya ng mikrobyo, ng lamok. Babantot yan, babaho yan. Di ba? Okay. Kaya nga yung istang tingnan nyo lang. Yung alam niyo ba yung istang nahuhuli sa yung stagnant na tubig, hindi masarap. May gilig. Hindi ba rin nakakaalam yung gilig? Kasi pagka kinain mo yung iba yung lasa, parang lasang, sabi nila lasang lumot no? Kasi may kakaiba siya yung lasa, hindi siya masarap na lasahan mo siya. Okay, alam niyo ba kung bakit ganun yun? Kasi yung tubig nun stagnant. Hindi yung napapalitan ng tubig kung galing yan ng isdaan. Ibig sabihin yung lumaki yung isda doon yung tubig niya hindi napapalitan. Kaya ngayon masarap na isda yung yung nasa tabing malapit sa ilog. Kasi nagsisirculate yung merong low tide, high tide Pag high tide, yung ilog yung tubig sa ilog, tumataas ng po yan. Papasok yung bagong tubig. Pag nag-low tide yan, lalabas uli yung ibang tubig. So nagsisirculate. Kaya yung mga isda, pag binili mo, masarap siya. Unlike dun sa stagnant. So sa faith, ganun din, hindi maganda kapag ang faith mo, stagnant. Sa simpleng bagay, hindi mo mapili ang Diyos. Hello? Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka. Minsan alam nyo, nakakalungkot. Kasi, proud na proud kang tawagin Kristiyano, pero yung performance mo, bagsak. Di ba? Dapat, yung performance natin sa Diyos, nakikita talaga ng Diyos yung faith. Na anak ko na to, kahit anong iharap mo dyan, pipiliin niya ako. Hello? Di ba? Hindi yung makakita lang ng iba. Di ba kayo yung totoong nagmamahal? Di ba? Yung mamahalin ka talaga kung sino ka, hindi yung kapag may nakitang iba, agad kang ipinag kapalit. Di ba? Ganun din naman tayo sa harapan ng Diyos Di ba? Okay, kapag may nakita tayo iba na ipagpapalit natin ng Diyos. Dapat sa simpleng bagay, lagi natin pipiliin ng Diyos. Kapag ang gagawin nating bagay ay nakataya ay ang karangalan ng Diyos, pangalan ng Diyos, pagkilala sa Diyos, piliin natin yung Diyos kasi yung faith. Amen. Practice of faith po yun. In a simple way. Kasi baka makalimutan na natin simple way, nakafocus tayo sa mataas Tandaan natin, small things na may pagpipiliin ka about God o yung mga bagay na gagawin mo, kailangan piliin mo ang Diyos para yung faith mo ay na-enhance. Para pagdating mo sa malaki, ano yung mangyayari po sa maliit na ma-practice mo na yung faith mo? Anong mangyayari kapag sa malakihan na? Okay, na-training ka na, nakapag-train ka na. Alam mo na kung paano kumilos ang Diyos. Kaya kung darating man yung malaki na yan, tatagumpay ka pa rin kasi bakit? Kasi na-practice ka dun sa maliit. Hello? Tingnan nyo po. For example, ito common sa church. Tithing. Ito tayo. Okay. Ang tithing, ano ba yun? Matter of faith ba o hindi? Kaya tatanungin ko. Matter of faith ba o hindi? Sa matter of faith, kasi bakit? Ang tithing ay inutos ng Diyos sa kay Paul. Tandaan natin, everything that inuutos ng Diyos ay it's a matter of faith lagi. Kasi meron dyan, pag matter of faith, there is a obedience, a purely, wholeheartedly obedience. Yun po yung faith. Hindi matatawag ng faith pag walang wholeheartedly obedience. Hello? Kaya nga mga practice natin sa paano ka lalago? Pagdating pa lang sa text, hindi mo ba yung pagkatiwala sa Diyos yung mo? Tapos sabihin mo, Kristiyano ka. Hello? Mga kapatid? Okay. Kasi utos ng Diyos, sabi pipiliin mo, utos ng Diyos, hindi pa kailangan pa ako, magbabayad pa ako magbabayad pa ako, may bayad din pala ako. Hello? Kami pa alam niyo po ba?
Kami, hindi pa kami nabibigyan ng allowance sa church. May tithes na kami. Hello? Tingnan niyo po yung record po namin, hindi na bubuwi. Kasi bakit? Wala pa kaming hawak na pera. Kung may pangangailangan kayo, may pangangailangan din kami. May bayarin din. Kung may bayarin kayo, may bayarin din kami. Pero kami wala pang dumadating sa amin na ibibigay na namin. Why? Kasi yung katapatan, napakahalaga. Hindi mo magagawang maging tapat sa Diyos kung sa maliit na bagay, hindi mo magagawa. Hindi lalago ang faith mo kapag yung maliit na bagay, hindi ka makapasa-pasa. Parang binigyan ka ng exam ng Diyos sa math, napakasimpleng math lang. 1+1 lang. Ang sinasagot mo, laging 1. Kasi bakit? Kasi lagi ka nagbabawas. Kasi isip ko na, ito pala ko na to. Ang tagal-tagal na Kristiyano, hindi pa rin maipasa-pasa itong ano to. Okay, kasi bakit? Kasi sa totoo lang, may mga utos na hindi mo naiintindihan bakit pinuutos sa'yo. Hello? Kailangan yung buong aspeto ng ating buhay, mga kapatid, nakatayagan yung faith. In every decision you make, nakatayagan yung faith. Na kailangan lagi ang faith po kasi ay laging tumutugma sa kalooban ng Diyos. Amen. Tama po ba ako? Ulitin ko, baka mali si Pastor. Ang faith, ganito po ang pagkakaintindi ko, ang totoong pananampalataya ay laging tumutugma sa kalooban ng Diyos. Yung lahat ng response mo ay nakaangkop sa kalooban ng Diyos. Tama po ba ako? Ganun, tama ba? Ganun ba yung faith? Yes, 100%. Pag-aralan niyo yung faith niya. Yung mga taong walang pananampalataya, yung hindi sumusunod sa Diyos. Pero yung mga tao may pananampalataya, small things, tapat sila sa Diyos. Pagdating sa mga bagay na pinagkakatubala ng Diyos, tapat sila. Hanggang doon sa malaki, hanggang sa mataas. Kasi ang faith po natin para hagdanan yan. Kailangan pong maka-step dito, papunta doon sa peak. Diba? Asa na ba tayo? Pang ilang step na natin. Minsan yung ano mo, yung step mo, yung bis na pataas, atras. Hello? Ang tawag po doon, hindi siya faith. Ang po tawag doon? Pag hindi faith. Ha? Fake. Okay na sumagot. Diba? Kapag hindi genuine ang tawag doon, fake. Synthetic. Alam niyo yung synthetic? Hindi totoo. Ang hirap sa mga Kristiyano po. Ayaw ng Diyos na synthetic tayo. Kailangan purely Christian. Totoo. Susunod talaga ang Lord. Alam niyo, ang hirap niya maging pastor. Kasi bakit? Magpapasunod ka. Pero yung papasunod mo minsan paulit-ulit. Nagiging anti kami. Kaya alam niyo po, naisip ko kagad, pwedeng tayo na lang ako negosyo, anti. Kasi sanay na ako sa anti. Yung response kasi ng mga tao, minsan anti. Di ba? Ito yung tuturo mo, iba yung gagawin. Di ba? Tapos magtuturo ka na naman ulit. Bakit hindi tayo natututo? Ano dahilan? Kasi sa puso natin, meron tayo reservation. Hello? Ganito po kasi, yung mga taong lumago, may pananampalataya, hindi sila naglagay ng anumang mga bagay sa puso nila. Yung puso nila, ang nilalagay nila, kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yung inuutos nila ng Diyos, yun yung laging laman ng kanilang puso. There is no reservation for them. Only the Word of God, only the command of God, yun yung nilalagay nila sa puso nila. Kasi bilang tao, hindi pwedeng may kaagaw yung salita ng Diyos sa sarili mong gusto. Hello? Kaya ang kailangan po, faith natin, pinapractice na po natin. In small things, sabi nga ng Bible kung ikaw hindi napapagkatiwalaan sa malaki, hindi ka pagkakatiwalaan ng kung hindi ka napagkakatiwalaan nito sa maliit, hindi ka mapapagkatiwalaan nito sa malaki. Hello? Alam mo kasi ang Diyos gusto ka i-bless Ikaw yung pinipigil minsan hindi mo mapagkatiwalaan ng Diyos. Pero sabihin mo Christian ka, ilang taon ka ng Christian, bakit hindi mo pasayan? Ano po? Hello? Kasi alam ko bakit ko nabanggit. Kasi, yung papalit po sa akin, maawa ako kung ganun pa rin sistema. Hindi naman po magkukulang ang Diyos kung lahat tapat, sa totoo lang. Hindi lang nagiging tapat.
Alam po ni Ate Rani yan. Kasi sila yung mahawak ng ano. Mga kapatid, simulan nyo na maging tapat kasi kayo rin naman yung makikinabang. Hindi yung katabi mo. Ikaw, kasi yung blessing, parang ganito, no? Sinusubukan ka lang ng Lord eh. Di ba? Subukan ko nga ito, pag binigyan ko ng ganito, kung marunong siya magbalik. Di ba? Yung babalik ko sa will ni Lord, gagawin kong 100 times. O, di ba? Sino yung nawalan? Ikaw. Hello? And the more na nagiging ganun po tayo, palalim ng palalim po yan. Ano? Pero kung magiging tapat po tayo, bibigyan tayo ng new opportunities ng Diyos, yung thinking natin mag-iiba. Kasi bakit? Alam niyo yung pakiramdam na kapag sanay kang sumunod sa Diyos, when it comes to money matter po, hindi ka ganito po yung pakiramdam. O kung hindi pa nyo nararamdaman yun. Kapag ikaw sanay kang gawin na sundin yung utos ng Diyos when it comes to money matter, kasi ang money matter po natin, tithes and offering. Pag nag-tithes pa tayo, na-offering na tayo, wala, magkaiba yun. Pag-aralan nyo sa Bible. Minsan yung iba, yung offering lalagay sa tithes. Ginawa natin malalawa ko yung Diyos. Ilagay mo ngayon ng Diyos. Hindi mo ginawa talaga. Kasi tinitingnan ng Diyos kapag may ginagawa ka. Ano tinitingnan ng Diyos pag may ginagawa kang bagay? Puso mo. Katapatan. Bakit sa puso? Kasi dito natin napapatunayan katapatan. Hello? Ngayon ganito po yan. Kapag na-practice ka naman, kasi kami, alam niyo po, training namin. Sa mga yebilip lang to no? Kung yung Sunday school, di ba, tinayos? Ako laki na. Galing din kayo Sunday school, di ba? Okay, di ba, Sunday school, meron na kaming may kibig na puro Sunday school, mga bata. Bibigyan ka ng tinuturuan ka ng magbigay. Kasi bakit? Tinitraining ka na maging tapat kay Lord. Ngayon, habang ikaw lumalaki, pagdating mo doon sa mga iba pang bagay pagkakaloob, hindi ka naman problema kasi bakit? Bata ka pa lang na-train ka na. Ganito po, pag sanay ka sa nagbibigay. Yung hindi ka sanay nagbibigay, laging mabigat ang loob mo kapag meron kang ibibigay laging naglalaban ng iyong kalooban. Kasi bakit? Kasi hindi mo na-practice, lagi ka nangihinayang. Parang yung ibibigay mo na yung ayaw mo pang bitaw. Ganito naman yung pagsanay ka. Pagsanay ka, hindi ka mapakali rin. Yung una, hindi ka mapakali kasi pag binigay mo, alas ayaw mo bitawan. Hindi ka mapakali. Ganito naman yung pakiramdam na sanay magbigay, hindi rin mapakali. Ano naman yung pagkakaiba? Hindi ka mapakali, hindi maibigay sa Diyos. Magkaiba ba? Ang layo, di ba? Hindi ka mapakaling ibigay mo sa Diyos kasi bakit? Nanginayang ka. Pero pag sanay ka magbigay, hindi ka naman mapakaling hanggat hindi mo na ibibigay sa Diyos. Hello? At hindi mo magawang naglalaman, may nag-uutok sa iyo na, hindi mo talaga hindi mo talaga pwedeng bawasan kasi bakit? Kasi nasanay ka talaga, yung katapatan na yung practice na. Nahuhug ka ng Diyos, yung faith mo doon sa giving, matibay na. Ang faith po natin mga kapatid, hindi lang isang bahagi ng buhay natin. Every aspect of our lives, merong faith na tinitingnan ng Diyos. In giving, in obedience, pagsunod, yung pagtitiis, yung pagpaparaya, kabaitan, lahat po yan. Hello? Kaya nga nagiging bunga ng Espiritu kasi bakit? Yung may mga faith lang po talaga na totoo, ang nagpubunga ng sagana. Ano yun? Bunga ng Espiritu. Saan galing yun? Sa faith po natin. Amen. Hello? Ang hirap po magsalita talaga, madaldal po talaga ako. Pasensya na po ba? Hindi, sayang po kasi, no? Yung mga idea na isip ko kasi, papakinabangan po natin. Pangalawa po, giving our best to God. Daling kanina, believing in the creative power of God. Pangalawa, giving our best to God. Ang pinakamainam. Diba? Parang tinalakay ko kanina. Mabuti ang para sa Diyos. Hello? Yung ba pinakamainam binibigay natin sa Diyos? Diba? Minsan, ang dami mo lang mga bagay na na-achieve sa sarili mo, pero yung pagdating sa mga bagay sa Diyos. Diba? Okay. So, ano po yun? Hello?
Kung di ka dati nalilibre, may trabaho ka naman, malibre ka naman. Kasi bakit? Practice mo yung sarili mo magbigay, hindi yung pakabig. Hello? Yan yung pinakamaganda, maging generous kasi God natin generous. Di ba? Pag sinabi ibibigay mo yung pinaka-iman-inom sa Diyos, ganito po kasi yan, yung ginagawa mo daw sa kapwa mo, ay ginawa mo na rin sa Diyos. Di ba? Okay. So, tama naman yun, no? Na yung lahat na gagawin mong mabuti ay para sa Diyos, ibibigay mo yung best para sa Diyos, gawin mo na sa kapwa mo yan. Ano? Kasi, gusto ng Diyos na mahubog ka. Okay, pagkukumpara, sabi niya rito, ang pinakamainam mabuti ang para sa Diyos. Pagkukumpara sa dalawang handog, ano yung hinandog ni Cain at ni Abel? O yung kay Cain muna, ano yung hinandog ni Cain? Okay, hindi na pagplanuhan. Okay, hindi na pagplanuhan yung kay Cain, yung kay Abel. Okay, pinagplanuhan mabuti. O sabihin na natin na pagplanuhan ni Cain, pero hindi yung best yung ginawa niya eh. Di ba si Cain, ano yung nandun niya? Baka mapagpalit niyo to ah. Ano yung nandun ni Cain? Gulay, pananin niya. Si Abel, yung kanyang pinakamagandang, pinaka-the best. Okay, ordinaryo ang kay Cain, pinakamainam yung kay Abel. Okay. Hindi mamahalin. Okay. Tapos yung ano, mamahalin. So, sabi nga ng Diyos eh, bakit ka nagagalit? Diba? Kay Cain. Kasi nakita niya yung handog niya, yung post diba? Tinanggap ng Diyos, sa kanya hindi. Nag-meet niya yung gusto siya. Sabi ng Diyos, bakit ka magagalit? Kung tama yung ginawa mo, diba, hindi ka dapat magalit. Ano yung sinasabi ng Diyos doon? Actually, merong doon eh. Doon sa sinasabi ng Diyos eh. Merong meaning po yun eh. Bakit ka magagalit? Ano ibig sabihin nun? Kaya siya nagagalit. Kasi, hindi niya naman talaga binigay yung best niya. Naiingit siya ngayon dahil yung handog ng kapatid niya ay tinanggap ng Diyos. Tingin niyo ba ang Diyos, di magiging best? At sabi daw ng iba, ganito kasi mga paliwanag daw eh. Alam niyo naman yung iba, no? Hindi mag-komentary. Minsan, yung mga komentary. Yung mga intindihan. Tandaan natin ganito. Ang Diyos fair. Amen? Either yan ay hindi magkapareho ng handog, pero binigay mo ang best mo, tatanggapin niya ng Diyos. Unfair naman yung Diyos kasi paliwanag ng iba. Kaya hindi tinanggap yung kay Cain. Kasi ito ay galing sa lupa. Di ba? Ang lupa ay sinumpa. Dahil lang gano'n. Kaya yung pananandyan na tumubo, ay hindi magiging karahapan dapat sa Diyos yung ihandog. Malabo po yun mga kapatid. Huwag yung papaliwalaan yun. Kasi bakit? Kasi yung best na ibibigay mo kay Lord, anything na andyan yung puso mo, andyan yung best mo, tatanggapin ng Diyos. Hindi ako naniniwala doon. Eh, unfair pala ang Diyos. Di ba pag gano'n? Binigay mo yung best mo, ito lang yung nakayanan mo, hindi niya tatanggapin, hindi gano'n ang Diyos. At tinitingnan lagi ng Diyos, tandaan natin, babalik tayo sa God looks at the heart. Kailangan dito nakikita ng Diyos yung faith natin. Pag sinabing faith, very special si Lord. Si Lord ang susundin natin. Amen. Iaalay natin yung buhay para kay Lord. Bibigyan natin ating buong buhay para kay Lord. Amen. So, giving our best to God. So, ibigay natin yung best kay Lord. Kasi kung may inuutos man, kailan mo pa gagawin maging tapat? Hello? Eh habang tumatagal, nangangayo, magiging kayo yan sa buhay mo, mahirap sumunod kapag tumatagal na masyado. Kasi bakit? Kasi nasasanay na ang sarili mo sa mali. Tandaan po natin, ang isang bagay na maling paulit-ulit mong ginagawa, ay nagiging tama na ngayon sa iyong sarili. Kaya meron ka ng tama. Alam mo yun? Kasi kinondisyon mo yung sarili mo eh. Na, dun sa maling bagay. Ano yung nilitaw ngayon? Meron ka ng reason ngayon. Eh, yung mga nagiging effect, kakaroon na ng reason. Di ba yung bayan ng Diyos? Paulit-ulit sa kasalanan, meron na silang dahilan. Bandang huli, sino sinisisi na? Sinisisi pa nila ang Diyos.
Kasi bakit? Kasi yung utak nila na immune na doon sa mali nilang ginagawa. Kaya nga kung pang may pagpapasunod ang Diyos, sundin mo na ng buong puso. Huwag na natin, ang tagal, bago natin sundin, ang tagal, bago natin gawin. Ang ibe-bless naman yan, hindi naman ibang tao, ikaw eh. Pag sumusunod tayo ng tapat, si Lord ang nagbe-bless po sa atin. Amen po ba? Mga kapatid, ikaw ang nagbe-bless. So itong mga tao na to, although dumaan sa pagsubok, pero makita natin, yung lahat ng mga karanasan nilang di magaganda, dahil sila ay naging tapat sa maliit, malaki at pinakamalaking bagay, yung katapatan. Pinakita nila, nakikita mo yung antas ng kanilang pananampalataya, hindi lamang nila ipakita sa Diyos, kundi sila ay natala sa Biblia para makita ng lahat ng tao yung klase ng kanilang pananampalataya. Hello? Ang pagiging Kristiyano po mga kapatid, kailangan yung faith natin tumitingkad, hindi nawawala, hindi nagpe-fade. Nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, daming Kristiyano pero yung faith hindi mo makita. Kasi walang katapatan. Konting bagay lang, ipagpapalit yung ibang bagay kay Lord. Pero sasabihin niya, mahal ko si Lord. Hello? Alam niyo, dapat maging totoo po tayo. Gusto nating maranasan yung presensya ng Diyos. Alam niyo, kaya minsan di mo maranasan yung presensya ng Diyos, may mali sa buhay. Yung mali kasi ginagawa mong totoo sa buhay mo. At yung totoo, ginagawa mo, mali. May gets niyo ba yung sinasabi ko? Yung mali kasi ginagawa mong totoo at yung totoo ginagawa mong mali. Yun yung nagiging utak ngayon. Kaya minsan yung presensya ng Diyos, parang sabihin mo, parang hirap naman. Ang presensya ng Diyos, hindi mo mahirap hanapin. Di ba sabi nga ni Lord, paano mahanap yung presensya niya? Paano siya matatagpuan? If you seek me. Di ba? Kung hahanapin mo ako ng buong puso. Di ba? Ako ay inyong, sabi sa kanya, masusumpungan. Kasi bakit? Kasi sa faith po, kapatid, ulitin ko, ang faith, hindi pwedeng wala yung puso natin. Kasi yung spiritual na puso natin, mula sa kaiputuran ng puso natin, doon tumitingin ng Diyos. Tinitingnan niya yung faith doon sa puso natin. Kaya nga tingnan nyo, lagi nakatingin ng Diyos sa puso natin. Why? Kasi ang sentro ng ating pagkatao ay nasa ating mga puso. At tinitingnan ng Diyos dyan yung ating pananampalataya. Tanaw na tanaw ng Diyos. Kaya kami pagkukorek ng Diyos kasi pag hindi niya nakita yung faith sa puso natin, ikokorek ka ng Diyos. Ang mahirap lang kapag ikaw ay na-immune na. Di ba? Nasanay ka na sa mali, ang hirap na po ituwid, mga kapatid. Maganda, habang tinutuwid ka na sa Diyos, ay nagpapatuwid na tayo. Maganda kung yung mali, itinatama natin. Eh baka naman pagkarinig natin ito, pag-uwi natin. Diba? I-practice mo. Because this is the Word of God. Kapag hindi natin ito pinractice, parang ano yung ginagawa natin? Diba? Ano yung antayin natin? Antayin natin bumaba ang Diyos bago natin gawin. Hindi po. Andito na yung utos ng Diyos. Ito na yung utos ng Diyos. Ito na yung utos ng Diyos. His Word. Kung nasaan yung kanyang salita, ano yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. At kaya hindi nag-work kasi hindi siya nagpe-penetrate sa puso natin. Nagbabounce na lang. Kasi bakit? May decision ka kasi. Hanggat hindi ka mag-decision sundin, hindi na mangyayari yan. Kahit gaano pa kaganda gawin ng sermon ni Pastor. Diba? Okay. Ang tama po pag-respond po sa ganito po kasi yan. Hindi dahil sa speaker, yung ganda ng i-speak, kung masusunod, kahit sino pong tumayo dito, kahit simple lang yung message, lagi natin iisipin na yung mensahe ng Diyos, ang importante, sundin natin sino man yung tumayo dito, kasi gaano mo kagaling, gaano mo kahusay kung yung puso natin, ayaw na mo sumunod, wala rin kwenta. Hello? Hindi ko naman sinasabi huwag kang mag-prepare, mali naman yun. Diba? Iba rin kasi naghahanda. Alam mo naman, pag tumayo rito, hindi nakahanda eh. Ano po? Kung ano-ano na lang sasabihin. Ano po? Okay. Masarap na yan.
Kaya ako mag-speak ng baptism. Sayang po kasi, no? Ayoko naman daanan lang to, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Okay, living in intimacy with God. Yan, ito na po yung panghuli. Pagbigyan niyo na po ako. Kasi ilang ano nyo lang po. Okay. Okay, living in intimacy with God. Recap lang po natin ano yung una. Believing in the creative power of God. Dun sa verse 3 po yun. Giving our best to God. Verse 4. And living in intimacy with God. Yun na po yung panghuli. Ano ba ibig sabihin ng intimacy? Living in intimacy with God. Okay. Ulitin ko. Baka nakalimutan nyo na. Relationship. Isang tao, saan daw sa magkasintahan? Halimbawa, ito lalaki, ito yung babae. Yung kanilang relasyon, meron silang relasyon, close sila. Okay. Close, kaya nga close, di ba? Okay, open kasi yan, di ba? Open, close. Okay, so close sila sa relasyon. Ang intimacy, ganito po. Ang intimacy, relasyon natin sa Diyos, hindi lang close, mga kapatid. Dapat intimate. Nagets niyo po ba? Dapat ganyan. Talagang kapit na kapit, no? Hindi maghihiwalay. Kahit anong dumaang bagyo. Di ba? Tatanggal mo ba yan? Hindi. Ang dami niyang kulang mo. Kasi bakit? Ano yung intimacy? Ang ating pong, ba't di na ako nag-mic? Ang ating pong faith, gusto gawin ng Diyos na intimacy. Intimate. Kasi kailangan maging ganun eh. Para pagdating mo doon sa mga sitwasyon, kaya mo ng nagpasahan, hindi ka na magtatagal. Hindi mo na tatambayan. Alam nyo, ang dami mga Kristiyano ngayon tumatambay sa problema. Hello? Huwag mong tambayan ang problema. Dahanap mo lang, pero huwag mong tambayan. Hello? Okay. Ang problema dumadaan na, pero hindi ko tinatambayan. Kasi bakit? Kasi kapag ikaw ay may intimate relationship na sa Diyos, anumang bagay dumating, kaya mo mapagtagumpayan. Sabi nga dito, pamumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Yan may kailangan sa intimate relationship natin sa Diyos. Kailangan yung righteousness. Yung holiness and righteousness is very important sa ating pong faith. Amen. And actually, ang practice ng faith is about holiness and righteousness. Kung ikakapit mo sa dalawang salita, at nagsasanga-sanga na lang yan. Yun yung pinaka-buod. Alam mo? Yun yung pinaka-summary ng faith. It's about living in righteousness and holiness. Holiness and righteousness sa harapan ng Diyos. Pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Pamumuhay sa kapanalan ng Diyos. Yan yung makakatulong sa atin para ating pong relasyon sa Diyos ay maging intimate. Okay. So, in conclusion, yay, tapos na. Okay. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay na kasama ang Diyos. Isang buhay na ganap at kasiya-siya sa piling niya. So, ulitin ko po, in conclusion, ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay na kasama ang Diyos. Gusto niyo bang lagi kayong samahan ng Diyos? Gusto ba natin lagi tayo samahan ng Diyos? Amen. Okay. Gusto ng Diyos, sa totoo lang, na lagi tayong samahan. Tayo lang ang may problema. Minsan ayaw natin samahan ng Diyos. Diba? Kung gusto natin samahan ng Diyos, matutuwa ang Diyos, pero ang Diyos nakahanda. Gustong-gusto ng Diyos na samahan ka. At kung gustuhin natin ito, matutuwa ang Diyos. Kasi bakit? Kasi ang pananampalataya ay pamumuhay kasama ang Diyos. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit ko po sa piling niya? Bakit po buhay na ganap at kasiyasiya? Dito po ako mag-close. Tignan niyo po si Pablo. Diba? Si Pablo, kung titignan mo, nung siya ay nakakilala kay Jesucristo, marami pa siya naranasan. Yung mga hindi niya dating nararanasan hirap, problema, persecution, pagsubok, naranasan niya. Pero ano sabi niya? Pero makikita mo kanyang mga sulat, hindi niya initinda yung kanyang mga problema. Di ba parang isipin natin, para naman kung bato si para walang pakiramdam. Hindi! Meron siya pakiramdam. Kaso nga lang, na-master niya yung kanyang faith. Napalago niya, napalalim niya. Kilala niya yung Diyos kapag may problema.
problema siya. Alam niya na yung lahat na nangyayari, kalooban ng Diyos. Naintindihan niya. Kaya yung kanyang faith napakalalim. Kaya kung bawat mananampalataya lalago at lalalim sa pananampalataya, alam niyo, yung mga pagsubok, mga problema, dadaanan lang natin yan. Kasi bakit? Kasi alam natin na ang Diyos, inalaw yan kasi meron siyang dakilang bagay na gagawin. Hello? Yun yung faith na lumalago. Yung naiintindihan mo yung purpose ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na yung pinagdadaanan. Yun yung may malagong faith, yung lumalalim, na sa kabila ng anumang karanasan, naniniwala ka na ang Diyos may gagawin dakilang bagay. Amen. Kasi bakit? He can turn all those things na problems, obstacle, lahat ng mga mahihirap, kayang gawing pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen. Yun na po yung thinking ng mga tao may malagong pananampalataya, may malalalim na pananampalataya na sa Panginoon. Kung hindi pa ganun yung iyong pananampalataya, umpisahan mo sa maliit na bagay. Maging masunurin ka, maging tapat ka kung inuutos ng Diyos, gawin mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag mo nang tanungin yung iba, tama ba itong ano? Kung ano yung sinabi ng Diyos, bakit ka pa kukonsulta sa ibang tao, tatanungin mo. Alam mo, may sabi mga Kristiyano gano'n, inuutos na ng Diyos, ikukonsulta pa yung iba, eh yung kinonsultuhan, mali din naman yung ginagawa, hindi papayo na sa'yo. Hello? Eh, natural na papayo niya, mali din sa buhay ka. Kukonsulta ka pa sa ibang tao, linaw na nga na sinasabi ng Diyos. Ibig lang sabihin na ayaw mo sumunod, naghahanap ka ng kakampi na magsasalita rin na pagkor doon sa gusto mong mangyari. Hello? Ang pagsunod, kung ano yung sinabi ng Diyos, sundin mo na. Kasi yun yung tama, yun yung makabubuti, yun yung magpapalagaw sa ating pananampalataya. Nawa po yung ating pananampalataya, ay umpisahan natin pagandahin sa maliit man, malaki, at sa mas malaking bagay, nagiging tapat tayo, sumusunod tayo, pinipili natin ang inuuna natin, ang Panginoon, dahil mahalaga sa ating utos ng Panginoon, at sa puso natin, doon nakikita ng Diyos yung faith natin. Lord, sa buhay ko, ikaw lang yung mauna. Ikaw yung first priority. Ikaw yung susundin ko kung ano yung utos ko gagawin ko. That's faith. No? At yun na ba yung ma-develop po sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po tayo mula tayo tumayo. Tayo manalangin. Lord, sa gabi po ito, salamat sa iyo po mga salita na amin na pagkulay-kulay. Lord, tunay nga po, Lord, na kaming mga anak mo, hinahanap po sa amin, Lord, na mabuhay kami na may pananampalataya. Mabuhay kami sa pananampalataya, naguguro ng pananampalataya. Pananampalataya, Lord, na binuhubog, lumalago dahil sa mga inaalaw mo po sa aming buhay. Lord, isa lang naman hinahanap mo. Ang kami ay maging tapat sa anumang bagay. Kami ay maging, Lord, masunurin po sa iyo, sa iyong mga inuutos. Kami, Lord, ay patuloy na susunod ng buong puso, hindi mag-aalinlangan. Lord, sa kabila man ng mga pagsubok, Lord, tatanong kami sa iyong plano na inalaw mo yung mga bagay na ito dahil meron kong dakilang ayunin sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na nagpapaunawa po sa amin ng kahalagahan ng pananampalataya ito, kailangan namin bubuin sa bawat araw. Sapagkat, Lord, tinitignan mo ang bawat isa ng nais mo po ay lumabas sa pananampalataya. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita namin na pag-aralan sa gabi po ito. Tanin mo po ito sa pinakamatapang bahagi ng aming puso at pagsilbing gabay po namin upang ang aming pananampalataya lumago. Pagin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa iyong challenging na message po. Faith now or faith. Diba, yung ating gawain, ating mong text pa pa rin kay Adrenaline Relsan. Ilang magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y magpalapit sa Diyos. Halina't ihandog ang mabuting anin, kasabay ng
Sige po, tayo po ay manalangin sa ulit. Aming Diyos, muli Lord, salamat po sa aming pong faith namin sa iyo, Panginoon. Lord, teach us, Panginoon, na kami po, Lord, ay lalo pang lumalim sa aming pong pagbibigay ng higit pa na meron kami, Panginoon. Lord, bless us more and more, Panginoon. Lord, kami, ito ang pong church po ito, Panginoon, ay ito lalo pang pagpalain, Panginoon, ang aming buhay, ang pong mga businesses, Panginoon, yung mga nag-aaral, Panginoon, Lord God, purihin ka, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Yung ako rin, may po ay kumay po at pagkabin ng ating closing song, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Ay po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa pong natapos na gawain. Salamat po, Lord, sa iyong salita na nagre-remind po sa amin na, Lord, kailangan kami ay mabuhay, Lord, sa pananampalataya. Tunay nga, Lord, na napakahalaga ng faith sa amin sapagkat ito po yung nais mo pong mahubog upang magamit po ng lubos ang aming buhay upang lalo pa kami mas maging malalim, Panginoon, sa paglilingkod at mas maging malalim ang aming pagtatalaga po sa iyo. Na kung ang aming pananampalataya ay mahuhubog, Lord, mas marami kaming magagawa at mas magiging tapat po kami sa iyo sa lahat ng bagay. Sa aming buhay, Lord, tuloy mo pong hubogin ang aming mga pananampalataya ng iyong kapangyarihan. Patuloy, Lord, na kumigos po sa amin. Lord, nalain ko po sa gabi mo ito, pagbalain ko po aking mga kapatid, ang kanilang buhay, kanilang pamilya, patuloy mo i-bless ang kanilang mga trabaho, mga pinagkakakitaan po nila. Ikaw ang Diyos na patuloy na pumalinga at sumama po sa kanila. Lord, sa gabi po ito, patuloy mong ikaw ang Diyos na lalo pang magpalago, magpatatag sa aming buhay pananampalataya. Subukan mo kami na sa aming buhay ay patuloy na kami sumusunod ng buong puso po sa iyo.
At sa sandali po ito, sa pagtataas ko po ng aming kamay, maranas po sa amin ngayon po mayamang paspas. Ang pag-ibig ng ating namang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, kaya na rin ang kanyang pagpapalago sa ating pananampalataya, kaya na rin ang pagkikipisan ng Diwang Banal, na siyang sumahating lahat, mula ngayon sa magpakailanman. Amen. Amen.